Welcome to English Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. ジェイクさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。So, dito po tayo ulit po sa day issue 2日目ですね。はい。Ang topic po natin for this week sa kanji ay 出かける。 Dekakeru Part 1. Ano po siya sa Tagalog? To go out po. To lalabas po. Lalabas o kaya naman po? Lumabas ng bahay, mamasyal. So, depende po sa sentence, magiging mamasyal. Hi. So, today, pang second day po natin sa first week po na topic. So, ang topic po natin for this day is Yomenai po. Daijoubu. Sorry po. May gusto pong tumulong dyan sa baba. Paano pong basahin to? Andyan si Rainbow Star-san. Hi. Aisel-san, arigatou gozaimasu. Ayan na po, Jake-san. Udan. 横断歩道。 Udan hodo. そうですね。はい。横断歩道ですね。はい。Ano po ang 横断歩道? Pedestrian crossing po. そうです。はい。So, sa Tagalog po, medyo napahaba po tayo na po. Sa Tagalog, maaari niyo po siyang tawagin na Pagtawid sa tawiran. Crossing a pedestrian lane. はい。Pagtawid sa tawiran, crossing a pedestrian lane. はい。横断歩道。はい。So, pag sinabi pong odang, ano po siya? Alam niyo po kung ano po ang odang? Udan. Hindi po eh. Odan means pagtawid. Ano po? Pagtawid. Hay. Suru form po siya. Ano po? Pag sinabi pong odan suru, ibig pong sabihin niya is tatawid. Hay. So, pag sinabi naman pong hodo, ano po ang hodo? Parang kasi aruki po kasi yung unang kanji. そうなの、そうなの。で、道でしょ？歩く道。 Parang tawiran po. Magiging tawiran po siya kapag odang hodo na. Ang hodo is yung linalakaran po natin na way. Ano po siya? Pedestrian po. Hindi po, pathway po. Ano po? Pathway. Hi. Di ba po pag nasa daanan po tayo, lalo na po pag malaki po yung dinadaanan po natin na michi, meron pong medyo nakapataas. Dito, lakaran ng sidewalk. Apo, yung po ang tinatawag na hodo. Hi. At kapag pinagsama po ang pagtawid at ang sidewalk, magiging pagtawid sa tawiran po. Hi, pedestrian lane po. Ano po? Hi. Tsugi ikimasu ne. Ang una po natin na kanji ay, ano pong gusto niyo? Ipapakita ko na po kung paano po siya basahin. Okay. Daijoubu desu yo. Maaari po natin siyang basahin as O. At? And Yoko. Yoko. Yoko desu. Hai. Shosho omachi kudasai ne. Daigo-kun? Daigo-kun, ここで見るんだったらミュートしてくださいね。音出さないでください。寒いんだったら上行ってください。あったかいやつあるよ。じゃあ、ミュートしてね。お願いします。はい。ごめんなさい。はい。O at Yoko po. Ano po? Hay. Maaari po siyang gamitin as Yodan. Odan po. Hay, odang. Kanina na-explain ko na po. Ano po ang odang? Tawiran po. Ano tawag dito? Lakaran po. Pagtawid. Pagtawid. Sorry. Isa po siyang noun po. Ano po? Pag ginawa po siyang suru form, saka pa lang po siya magiging action verb. Hay, like odan suru, saka pa lang po siya magiging
tatawid. Ano po? Tatawid. Hi. Hay, at maaari rin po siyang gamitin as, Yoko. ano po ang yoko? Um, teka lang po. Ano ko po yun? Teka lang po. Kambare. Parang secret nga po. Ano po ba yan? Yoko. Side. At Side. katabi. Katabi at Katabi. Sa tabi. O lapad po. so des. Hay, maaari po siyang gamitin as lapad din po. Ano po, pag nagme-measure po, yoko. Hay, hindi na po linalagyan ng haba. Usually po, yoko haba po. Lapad po ng ng side po. Ano po. Hay, pero sa instruction, minsan po, karamihan po hindi na po linalagyan ng haba. So, yoko lang po nakasulat. So, lapad na po ang meaning noon. Hay, pag sinabi pong katabi, yoko ni iru. Watashi no yoko. Nasa side po. Hay, nasa tabi ko na siya. Ano po, ganyan po siya. Hay, so go po tayo. Maaari niyo rin po Yodan gamitin. Hodo. Yan na naman po tayo. Ano po yan? Tawiran. Pedestrian cross. Paano niyo po basahin? Odan Hodo. Hay, odang hodo. Hay, kanina nasabi na po natin. Ano po siya? Tawiran po. So, des, tawiran or pedestrian. Pedestrian lane po. そうです。はい、では次いきますね。はい、周りniyo po siyang basahin as Osu. at Or Osueru. osaereです。 Osaeru. はい、osaere ですね。はい。So, maaari niyo po siyang gamitin as Osu. To ano po ang push po. meaning? To push, Push lang po po. ang meaning niya. To pindot din po. To pindot. Ang cute-cute niyo naman. Ang pindot to press. Ay, kung may English po tayo, to press po. Ano pa? Hi, so, maaari po siyang sabihin in Tulak. Tagalog, tulak. Or kung kapag gagamitin niyo po siya as verb, Itutulak or pindutin po. hi, so des. Hi, at maaari rin pong gamitin ang kanjing ito as Oshiiru. oshiiru? Oshiere. Oshiere. Oshire. Hi, ano pong oshire? Di ko po alam ating day. Daijoubu. Aparador. Aparador Closet po. po. Closet. Hi, oshire. Hi. Kasi nung sinaunang panahon po dito po sa Japan po, wala pa naman po talaga po sila po yung tulad po ng sa Pilipinas na di pintuan na binubuksan ba, na hinihila at sinasara rin, pinupus para isara. Dito po sa Japan po, yung oshire po is sliding door po talaga sila. Ano po? Tapos dyan na rin po sila naglalagay dati ng mga damit nila. So, good as aparador na po siya. Hay, wakamashita. Hi. Oshiere. Maaari rin pong gamitin as Osaere. Hmm? Osaeru. Hi, osaeru. Hi. Ano po ang meaning ng osaeru? Osaeru. Hindi ko po alam ating day. Sorry po. Daijoubu. Means, Pagpigil, pigilan, ireserba, limitahan, ikulong, at iba pa. so nandes. Maraming pong meaning pong osaeru. Ano po guys? So, sandali lang po. Ano po? Kasi nandito na naman si Toktok. Gusto niyo na naman pong magpakita ako dahil nagkaroon tayo ng offense nung nakaraan. So, pakita niyo po sa mga gokiburin niyo kung meron po Hi. So guys, yung osaeru po kasi marami po talaga po siya po meaning po. Pag gagamitin po siya at pigilan, tatayba, for example, sono ko osaete. Halimbawa, nagrarambol yung bata, ayaw niya kumbaga nagwawala yung bata. Sasabihin niyo po, sono ko osaete. Pigilan mo ang batang yan. Hay, sono ko osaete. Hay, pwede po siyang gamitin doon. Tapos meron din po siyang meaning na ireserba. Hay, for example po, chiketo osaeru. Pag sinabi pong chiketo osaeru means irereserba ang ticket. Hay, para wala na pong bumili pong iba. Hay. At yung isa po, limitahan,
例えばね、数を抑える。Pag pinag-uusapan is number, pag sinabi pong kazu o osairu. Pag sinabi pong ganyan, ibig ko sabihin, limitahan mo ang number. Hay. For example, siguro po nag-accept po sila ng participant, tapos medyo mapupuno na yung upuan. So, maaari po yung boss niya magsabing, kazu o osaete or osairu. Ibig po sabihin, limitahan ang number. Hay. So, yung isa naman po ikulong. Hay. Sonoko osairu. Yung parehas po, pag ginamit po sonoko osairu, meron din po kasi po siyang meaning din po na hindi lang pigilan. Pwede rin po kung halimbawa, hinahabol po nila yung actually, hindi ikulong eh. Hulihin po to eh. Hindi ikulong. Hulihin po ang pinakamaganda pong term po niya. Kasi halimbawa po, meron pong magnanakaw, tas tumatakas. Sabihin nyo, sonoko osaeru. Yung taong yun. Sono hito o osaeru. Tao kasi. Sono hito o osaeru. So, ibig po sabihin, hulihin yung taong yun. Pwede na po siya maging ganyan. So, yung osairu po talagang salita po, depende po sa paggagamitan nyo po. Madami po ang magiging ibig sabihin niya. Hay, de kiyotsukete kudasai. At nagbigay na ng pahintulot si Tok. So, ibabalik na po natin ang ating camera sa ating screen. Hay, sana nakatulong para purgahin ang inyong mga ipis-ipis dyan. Hay. So, instead pong ikulong, mas maganda po hulihin. So, palitan ko lang po dito kasi baka malimutan ko. Hay, hulihin. Hay, arigatou gozaimasu. So, hanggang dito na lang po ang i-recite niyo po sa kanji. Maraming salamat po, Jake-san. Mata, nachihodo yoroshiku onegai itashimasu. Hay. So, wala na po kayong katanungan, Jake-san? At hindi, pwede po ba siyang gamitan pag-reserve ng, kunyari, upuan po sa mga theater, mga ganun po? Pwede po kasi reserva po siya eh. Isu osaeru. Ibig po sabihin, ire-reserva ang upuan. Hay. Hay, baka naman sa atin tayo. Thank you po. Arigatou gozaimasu. Sa baba po, meron po tayo pong katanungan o kaya sa mga kasamahan po natin dito sa taas. Wala naman po ate na nakita ka lang nila, nagandahan sila sa'yo. Hello? Gumasuri da na. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. So, dahil meron po tayong baguhan, si SCO Field-sang. Hay, before po tayo mag-proceed kay Ate Emmy, siya na muna po. Okay lang po, Ate Emmy? Kailan? Arigato! Hi! SCO-sang, yoroshiku onegai shimasu. Maaari po kayong mag-unmute. Hello po. Hello po, good evening po. Yoroshiku onegai shimasu. Hi! Pwede po ba siyang gamitin sa kunyari po? Meron pong kasi gemba po yung trabaho ko eh. Ang pagkakaintindi ko po sa Osairo, example po, meron pong crane na ibababa. Po siya, kumbaga parang hahawakan po siya para hindi po siya tumama. Parang Osairo. 使える。そう、使いますよ。そこ押さえといて。Ganun po. Hi. Ngayon po yung pagkakaintindi ko. Pwede rin po yun. Ayun lang po. Kaya pwede ba po nakasalat po at iba po kasi marami talaga po siyang na paggagamitan pong Opo, marami po talaga. Hi. Maganda po yung yung example niya po. Hi. So, Yun lamang po. Kayo yan lang po. So, maaari po kayo mag-recite. SCO-san, maaari po kayo mag-recite ng kanji. SCO-san. SCO Field-san. Mas Scofield po.
Schofield pala po ang basa dyan. Hay, yoroshiku onegai shimasu. So, mari po kayong magbasa po ng hiragana at katakana. Kaya po. Hiragana, katakana lang po. So, kaya Kaya po po. natin mag-recite po. Ano po ang gusto niya? Ipakita ko na kaagad po yung kung Opo. paano po siya basahin or magcha-challenge po kayo na hulaan kung paano po siya basahin. Kayo po, ano pong pwede pong basahin na lang po. Ilabas ko na po? Opo. Sige po. So, binabasa po ito as? Shiki. Hay, shiki. At ginagamit po siya as? Shiki. Oshibo. Town shiki. Hay, oshibotan shiki. Hay, alam niyo po ba kung ano po ang oshibotan shiki? Hindi po. Isa pong clue, kapag nasa stoplight po kayo, meron po doon pong pinipindot po para po bago po yung stoplight, yung kulay ng stoplight. Ang tawag po doon is, yung sistema po Obuso. doon ay, Oshibotan shiki. Ayun po pa ba yung sa pedestrian line po? so Para this. Sa stoplight po, ano po? Oh. So, sa English po magiging, push button type. Okay po. Wakarimashita. hay, dyan lang po kayo, meron pa po tayo. Hay, tsugi desu ne. Sushiki. Sushiki. Ano po ang sushiki? Hindi ko din po alam. May kinalaman po siya sa math. Siya po ay, Sushiki. Mathematical formula. hay, mathematical formula. Hay, sushiki po. Ano po? Yung su is number, shiki is formula po. Ano po? So, sushiki means mathematical formula. Actually, yung shiki, iba-iba rin po ang meaning niya. Pwede po siyang maging formula, pwede po siyang maging type, pwede po siyang maging system, pwede rin po siyang maging ceremony. Depende po kung ano po yung papasok dito sa harapan niya. Kaya meron din po tayong tinatawag na Nikkyu Gaku Shiki. New Gaku Shiki. hay,入学式。Tama po ba? そうです、そうです、そうです。Ano po ang 入学式? Niyagokushi. Wakarimasen. Hay, alam niyo po kung anong kanji po ito? Ano po? Iru. Pagpasok. Hayru desu ne. Hay. Ano naman po ito? Saan po siya ginagamit? Gaku. So, gakko no gaku desu ne. Hay, so, pagpasok sa school at Shiki. ceremony. School. Parang subject. Shiki. Mathematical. Kukuha, magiging po siyang isang ceremony. Kaya, magiging Entrance. Hi, entrance school ceremony. So, ibig po sabihin yung mga grade 1, first year, nagkakaroon po sila ng entrance ceremony. Pagpasok po nila doon sa bagong school nila. Hi! Meron din Thank po you ba po. nun Di sa, po. sa Pilipinas? Hindi ko na po kasi maalala eh. Alin po? Yung entrance ceremony pong sinasabi. Meron Meron ba po. nun? Meron po. May ganun po. So, ayan na naman si Toktok. Harap na lang sa sa mga ipis-ipis na kung meron man po. Hay, kuminasay. Kasi nung nakaraan po kasi guys, na-restrict po si Inday dahil medyo nagkaroon ng problema po sa neighbor natin at mayroon pong may pumasok pong mga pulis para mag-imbestiga doon sa pangyayari. So, naging isa po ako sa witness po. So, kinailangan ko pong huminto sa ating class ng saglit. At siguro po may linabas po si Toktok na puzzle, hindi ko po nasagutan. So, ngayon po, makulit po si Toktok. Lagi niya po akong face reveal. Hi. So guys, yung next po natin na kanji is
Sing. Alam niyo po ang singgo na sing? Scofield-san. Hindi ko pa po kasi maibaliktad yung yung camera Alin po po, natin. paulit po. Yung sing. Sing po. Wala po ba tayo ditong mapagsusulatan? Ito na lang. Nag-a-appeal pa po kasi tayo kay Toktok. Sandali po isusulat ko na lang po. Kamay ko na lang. Sulat kamay ko na lang. Hindi nga lang magaling si Inday. Hay, alam niyo po ang kanjing ito? Hindi po. Baliktad yata po ang labas sa inyo. Hay. Ano po siya? Ginagamit po siya sa shingoto ka. Hay. Soshing. Alam niyo po ang soshing? Hindi rin po. Ayan, nag-okay na si Toktok. Ipapakita ko na po. Hay, pag sinabi pong soshing is to send po. Ano po? Send. Hay. Soshing desu ne, send. So, sa Tagalog po, Pagpadala. pagpadala, isa po siyang noun. Ano po? Pag ginawa po siyang suru form, saka pa lang po siya magiging Pagpapadala. ipapadala. Or Ipapadala. ipapadala. Hay. Saka pa lang po siya magiging verb po. Ano po? Hay. So, go po tayo. Gishin. Jising. Ano po ang jising? Gishin. Napadala. Naipadala. Jising. Narinig ko na po yan eh. Jising o motte. Gishin. Ito po ay, Gishin. andito na po. Tiwala sa sarili. Self-confidence. So, tiwala sa sarili o kaya naman po self-confidence. Hay, kasi ito pong kanji pong ito is jibun no ji desu ne. Sarili. Ano po, jibun. Hay. Shin is kumbaga, isa po siya pong hindi po nakikitang linya. Kaya, naging po siyang, yan po yung pinili nilang maging self-confidence. Ito pong soshin sa pagpadala po. Self-confidence. Sorry. Guys, ito pong pagpadala dito, maaari nyo lang po siyang gamitin sa mga devices. To send text, to send messages, to send emails. Doon nyo lang po siya maipapadala. Magagamit as pagpadala. Ano po? Soshing. Ito po soshing. Sa mga gadgets lang po siya. Hindi po siya pwedeng gamitin like magpapadala ako ng package. Package o soshing suru. Dame desu ne. Hay. Kapag yun naman po, yuso suru na po ang tawag doon. Ano po? Hay. O kaya naman po, yung in general po na okuru. Yung kanji pong ito po yung ginagamit. Okuru. Ano po? Hay. Ito po, saan nga po siya ginagamit po? Scofield-san, saan po siya Soshin. ginagamit? Alin po? Yung, soshin po. Saan po siya maaaring gamitin na pagpadala? Pwede po siya sa mga, parang mga mailbox po na mga email po. So, pero hindi po siya pwede sa mail na sulat. Sulat yung talagang natatanggap on hands po. Ano po? Parang pwede po ba siyang, yung mga pagpapadala po sa mga Pilipinas, ganun po. Yung directly po, yung meron pong bagay, hindi po wala pong gadget. Kung ganun po, Meron, bawal po ba? hindi po pwede. Pwede lang po siya sa mga gadgets po. Kasi yung okay shin po is signal po to eh. May meaning po siyang signal. So may mga Parang kinalaman limited lang. lang po siya. Limited lang po yung mga... So, sa mga gadgets lang po na pinadala sa mga sending by gadgets like emails, text, messages, doon lang po siya pwedeng gamitin. Okay po. Hi. N5 pa lang po ako eh. Daijoubu. Pero nakakabasa po kayo. Pass na po kayo ng N5. Practice lang po. Pero nakapass na po kayo.
Hindi pa po. Hindi po, pero ang galing nyo, oh. Hai, sige, ikimashou. Shinjiru. Hai, shinjiru. Ano po ang meaning ng shinjiru? Hindi ko din po alam. Sa baba po, meron na po, oh. Nag-answer si Jake Sang. Believe. Believe. Hai, pwede rin Believe. pong tulad ni Mac Sang. Atras. Pwede. Hai, sorry. Shinjiru. To believe. Trust. So, sa Tagalog, siya ay Maniwala. maniwala. Hai. So, hanggang dito lang po ang ating i-recite. Meron po kayong naging, medyo hindi sa inyo, clear na kanji? Ano po, ang sa Sojin po, di ba po, sa mga message lang po, hindi po siya pwede. Okay po. Ayun lang po ang aking Yun lang po. katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kung nandyan pa po kayo mamaya, mata yoroshiku onegai shimasu. Hi. Hai. So, Nay, Meron pong katanungan si Aisan, pero kasi kanina lang yun eh. Yun sa Osairo po, kung pwede daw pong pagpapareserve sa karaoke, for example. ikemasu. Nakasalat po, di ba po, reserva sa meaning. Ikemasu. Ano Tataya po ba ne? sasabihin natin? Kunwari, example lang po. Karaoke no, ano nga po bang room? 部屋を抑える。カラオケの部屋を抑える。はい。 Ate, gumenasay. Ano po yung kahit hindi siya tene, hindi naman siya tene, di ba? Magiging tene po siya kapag osaemasu na. Ginawa po siyang mas form. Hai. Arigatou gozaimasu, Ate Inday. Thank you. Tandemon desu. Okay na po? Daijoubu ka na? Yun lamang po yung aking nakita po. Arigatou gozaimasu. Nay, bali po, nalimutan ko po sabihin yung grammar po natin, pang-tatluhan po siya. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, それでは、チャーさん、バラありがとうございます。チャーさん, kanina po siya. Kahit game streaming ko po, nagsasend po siya ng gift. Arigatou gozaimasu. Ai, sama konbanwa. Ken sama konbanwa. Sabi po ni Ken sama, may tanong po, hindi ba pareho yung zoshin? Soshin ka na? Soshin at shinjiru, madam. Soshin wa, hindi po. Pag sinabi pong soshin is to send po siya, pero limited only po siya sa mga may kinalaman po sa signal like gadgets po. Kasi, di ba po, para po mag-send po tayo ng text, message, kailangan po ng signal. Ang meaning po kasi nito, may meaning po siyang signal. So, ito po, okuru. Meaning niya po is to send. So, okuru, tapos signal, magiging po siyang send. Pero, po siya, limited po siya sa mga gadgets po. Tapos yung, po yung isa? Yung shinjiru is maniwala or magtiwala. Pwede rin po siyang magtiwala. Hai. Bago ko po malimutan. Ay, meron pa pala pong iba. Gomenasai, kochida. Gomenasai. Scofield-san. Hi. Shinjiru is maniwala at meron pa pala po tayong isa. Hai. Ito po. Shinyo. Hai, shinyo. Ito po yung mas tumpak po para po sa salitang trust. Magtiwala. Ano po? Magtiwala. Hai. At gomenasai. Ang kulit-kulit ng tuktok. Hai. Magpakita na naman daw po tayo. Hai. So, hanggang dito na lang po tayo. Chigaw pala, shijin pala at shinjiru. Hai. Wakata desu. Hai. Pwede po ba gamitin yung osaete itadakimasen ka? Osaete itadakimasen ka. Osaete itadakimasen ka. Ke po, ke. Magiging ke po siya. Kasi gusto nyo pong gawin niya yun. So, osaete itadakimasen ka. Pag sila po yung gagawa ng action na binabanggit nyo, magiging ke po. Yung itadake
masen ka. Ngayon, kung kayo po yung humihingi ng pabor, kayo yung naghahangat ng pabor, kayo yung tatanggap po nun. Kaya, osaete, magiging itadaki masen ka. Saka po siya magiging ki. Kung kayo po yung nakikiusap na gawin niya yon, osaete. Osaete is verb po na sila po yung gagawa. So, osaete itadake. Ke po siya, masen ka na okay desu. Hai. Daijoubu ka na? At Inday, meron pa pong isang question. Ano po ang pagkakaiba ng Shinjiro at Shinyo? Onegaishimasu. Shinjiru is to believe. Ngayon po, pag sinabi pong Shinyo is to trust na po siya. Kumbaga sa Tagalog po, Shinjiru, maniwala. Shinyo is ang tiwala. Isa po siyang noun. Ano po? Ngayon, suru form din po siya. Pag linagyan niya na po ng suru, Shinyo suru means po niya is magtitiwala ako. Magtitiwala. Yun na po ang meaning niya. Daijoubu ka na? Ano daw? Inday, yung... Sumimasen. Ay, dozo at ko yun. Yung... Tsaka... Soshin suru. Magkaiba po siya. Yoyaku means reserve po. Kaya pag sinabi pong yoyaku suru, magre-reserve. Pag sinabi pong soshin is to send email, yung para lang po siya sa gadgets po, mga send po, mga picture sa data to data. Kaya pag sinabi pong soshin suru, magse-send na po siya. Soshin janai. Osairo pala. Osairo. Osairo to Osairo. yoyaku. Simasen deshita. Parehas Onaji po. desu ka? Kung parehas po yung sentence na paggagamitan nyo, parehas lang po ang meaning niya. 例えば、レストランに予約したいんです。いいですか？それは、その場合は、席席を予約する。Di ba po, seki? Upuan. Sit. はい。席を予約する。Pwede nyo rin pong palitan yung instead pong 予約する。Pwede nyo pong palitan 席を押さえる。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございました。 Ingat lang po kasi yung 予約 is proper po talaga siya for reservation. Parang formal po. Formal form. Formal form po siya at kumbaga talagang for reservation po talaga. For reservation po talaga siya. Ngayon po yung osairo po, marami po siyang pinagagamitan na salita, na meaning. Marami pong meaning. Depende po sa sentence po. Pag gusto mo talagang magpa-reserve, yung yoyaku na lang gagamitin. Mas maganda po yoyaku. Kung hindi po kayo kung master nyo na po kung paano po gamitin yung osairo, pwede nyo pong gamitin. Pero kung medyo confuse pa po kayo kung paano po gamitin ang osairo, much better pong gamitin nyo na lang muna po ang yoyaku suru. Ay, wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Yeah. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @markinday_in_JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.